Ang Commission on Elections nanindigan na wala na raw pong extension ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kaugnay niyan may nagkalapang report si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Dennis, Bombo Ever, sa kabila nga ng mga ilang reklamo doon nga sa mga nangyaring cut-off sa voters registration period ng Commission on Elections, itinuturing pa rin nilang matagumpay matapos makakuha ng mataas na bilang itong mga voters registrants dito nga sa kanilang voters registration. Sa isang pulong balitaan ngayong araw dito sa lungsod ng Maynila, inanunsyo ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na umabot sa 5.2 milyong aplikasyon ang naproseso ng poll body sa loob ng 7 buwan na voters registration. Ilang district office sa National Capital Region ang nakapagtalaan ng 1,200 hanggang 1,500 na registrant sa loob lamang ng isang araw. Mas mataas yan kumpara sa inaasahang kapasidad na 1,000 aplikante kada opisina. Dahil sa dagsa ng mga nais magparehistro, nagpatupad ng maagang cut-off ang ilang tanggapan upang matiyak na maiproseso pa ang mga nakapila. Samantala, humingi rin ng paumanhin si Garcia sa mga hindi na nakapagparehistro ngunit iginiit na kinakailangan ng hakbang upang maiwasan ang system overload lalo na sa NCR. Ayon pa kay Garcia, hindi maituturing na disenfranchisement ang nangyari dahil ang tunay na disenfranchisement umano ay kapag rehistrado na ang isang botante ngunit hindi ito pinayagang makaboto. Kinumpirma rin ng komisyon na hindi na palalawigin pa ang voters registration at inaasahang muling magbubukas ang susunod na registration period sa Pebrero ng susunod na taon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. So yan po nag-exceed sa expectation ni COMELEC, bagamat ako po sadyang nalulungkot at humihingi po ako ng dispensa doon po sa mga hindi po nakaabot na pagbigyan ng COMELEC. Yung iba nga po ay na cut off pa nung sa ibang lugar, lalo na po dito sa NCR. Kasi naman po, sana po sa susunod ang ating pong pakiusap, huwag naman po talagang sasadyain natin o talaga pong isasagad natin hanggang sa huling araw ng isang deadline. Alam niyo po, ang nagiging panuntunan ni COMELEC ngayon, kung niyo po napapansin, wala po tayong ginagawad ng mga extension. Hindi po sadyang maganda na lagi na lang inaasahan ng mga kababayan natin yung may extension tayo. Kaugnay nito, nanawagan din si Garcia sa publiko na idaan sa balota ang hangaring magkaroon ng pagbabago sa pamahalaan. Ito ang naging tugon niya sa ipinakitang eagerness ng maraming Pilipino na makapagparehistro at makaboto sa kabilayan ng umiiral na political turmoil sa bansa. Ayon kay Garcia, kung nais umano ng pagbabago sa susunod na halalan ay kinakailangan pumili ng tamang kandidato. Iginit niya na walang tama o maling boto sa bansa anuman ang estado sa buhay ng isang tao. Anya ang pinakamahalaga ay nagagamit ng bawat mamamayan ang kanilang karapatang bumoto. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Ano po yung take ng COMELEC dito na isa ito sa nagiging rason? Ano ang observation niyo po dito? Alam niyo po, dapat lang. Yung sabi ko lagi, paulit-ulit, yung init ng damdamin natin, yung nag-uumapaw na pagnanais natin na magkaroon ng mga pagbabago, sa balota na lang po natin idaan. Ilang panahon na lang naman po, konting panahon na lang yan, and therefore, nasa sa inyo kung gusto nyo i-retain ang inyong mga nanunungkulan o gusto natin palitan yung ating mga nanunungkulan. Sa inyo ang vote, hawak nyo nga hindi po ba? So, ibig ko sabihin, kailangan makapamili na lang tayo ng maayos at tama. Ilan na lang po yan. And therefore, konting tiis na lang. Binigay po talaga sa atin ang biyaya ng halalan at yan ay wala sa ibang komunistang bansa. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.